Yahoo! Kung sa pagbabago, tingin ko wala eh. Kung may pagbabago man, yun ay yung mas papatindi ng papatindi lang yung kahirapan na nararamdaman, lalong-lalo na ng mga maralita. Sa hinaba ng speech niya, wala ring substantial, no? Wala yatang nabanggit dun sa kasalukuyang kalagayan ng sistema ng ating edukasyon sa ating bansa. Inaasahan sana namin ay makarinig man lang kami ng kaunti kaugnay nung nasa state of calamity itong ating Philippine education nowadays. Narinig na namin yan, walang pagbabago, puro siya pangako, puro mga datos, pero hindi naman talaga nararamdaman ng mga mahihirap yung mga sinasabi niya. Backward pa rin ang industry natin, wala siyang ginagawang paraan para paunlarin ito. Tulad nung una niyang SONA, wala na naman siyang binanggit sa pagtugon dun sa mga batayang karapatan ng katutubong mamamayan. Yun ay kasi kapansin-pansin kung mula sa aming sektor. Ikasang napakaganda sanang binanggit niya ang tungkol dun sa pag-uphold o pagtataguyod ng ating pambansang soberanya. Sinabi niya, ang Pilipinas ay para lamang sa Pilipino. Ngayon, malinaw na malinaw ang kanyang pagbanggit, ngunit napakalimitado naman ng sinasaklaw ng kanyang pahayag. Ito ay patungkol lamang sa usapin ng Spratlys, ng China, pero wala siyang ni isang binanggit dun sa pag-offend ng soberanya ng Pilipinas ng mga imperialistang korporasyon ng Estados Unidos, ng Canada, ng Australia na yumuyurak dun sa soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan ng imperialistang pandarambong. Pangunahin dito yung pagmimina na nandun at nakatutok dun sa lupain naming mga katutubo. Ang mas pinagtuunan niya ng pansin, yung mga dati na sinabi niya nung SONA niya a year ago. So, tungkol sa wangwang, tungkol sa problema pa rin ng bayan, pero wala siyang sinabing mga pwedeng kasagutan tungkol sa mga problemang ito. Hindi niya kasi binigyan din ng sagot kung ano yung problema sa Hacienda Luisita, sa pagpa-privatize ng mga government institutions. Wala rin siyang sinabi na sagot doon sa problema na kinakaharap ng dating Pangulo na si Gloria Macapagal-Arroyo. Ang hustisya na hindi pa nakakamit ng mga nawawalang mga leader ng bayan. Sana inisa-isa niya yon at nagbigay siya ng sagot para alam ng mamamayan kung ano ang kanilang i-look forward after. Paulit-ulit lang magmula pa nung nakaraan taon yung pagsasabi ng wangwang, puro na lang wangwang. Pero hindi niya nabigyan ng pansin yung sa sitwasyon sa lupa, halimbawa na lang partikular sa Hacienda Luisita. Wala siyang binanggit na kung anumang reformang agraryo. Yung referendum na inihahain ngayon ng Supreme Court ay parang yung wangwang ni Pinoy na paulit-ulit lang.